Crittenden County, Arkansas, USA. Taong 1996 nang isang double murder ang yumanig sa maliit at tahimik na bayan ng Horseshoe Lake. Ang mga biktima ay nagmula sa isang prominenteng angkan. Ang isa ay isang sikat na musikero at ang isa pa ay ang kanyang tiyahin na itinuring na pinuno ng kanilang pamilya. Nang matapos ang investigasyon, nagulat ang marami nang isiwalat na ang taong may gawa noon ay hindi lang malapit sa mga biktima, kundi isa ring menor de edad. Sa pagkakakulong ng lalaking ito, naramdaman ng pamilya ng mga biktima na nakamit nila ang hustisya at napanatag muli ang munting komunidad ng Horseshoe Lake. Hindi nila sukat akalain na magbabalik sa kanilang lugar ang kriminal na ito at bibiktimahin ang parehong pamilya matapos ang mahigit 2 dekada. Ito ay kwento ng pagpapatawad at pagtulong na sinuklian ng pagtataksil at kalupitan. Ang storyang ito ay nagpapatunay na may mga tao talagang hindi karapat-dapat na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ito ang kaso ng Snowden House Murders. Si Sarah Day Snowden o mas kilala bilang Sally ay ipinanganak taong 1921 at siya ay namulat sa marangyang pamumuhay. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng isang cotton farm sa Arkansas at doon din nila itinayo ang kanilang 6,000 square foot na mansyon na mayroong 3 palapag. Kilala ito sa tawag na Snowden House at mula dito ay tanaw ang kalapit na Horseshoe Lake, ang lawa kung saan ipinangalan ang bayan ng Horseshoe Lake. Sa kabila ng tila perpektong buhay na kanyang kinamulatan, pinili ni Sally na maagang umalis sa poder ng kanyang mga magulang nang siya ay magpakasal noong siya ay teenager pa lang. Siya at ang kanyang asawa ay tumira sa ibang state, pero nang lumaon ay naghiwalay din sila. Nang siya ay nasa kanyang 30s, nagpakasal muli si Sally sa isang aktor na nakabase sa New York City na nagngangalang Harvey Mackay. Si Sally ay nagkaroon ng 3 anak at sa loob ng ilang dekada ay namuhay siya malayo sa kanyang pamilya sa Horseshoe Lake. Sa mga taong wala roon si Sally ay marami ang nagbago sa Snowden House. Ito ay naging isang popular na bed and breakfast, events place at lokasyon ng shooting ng mga pelikula. Nagpatuyo ang kanyang mga magulang ng nasa 30 cabins o maliliit na bahay sa paligid ng mansyon na kanilang pinarentahan. Nang pumanaw ang ama ni Sally taong 1982, napag-isip-isip niya na bumalik sa Arkansas para tulungang mag-manage ng Snowden House ang kanyang ina na noon ay nasa kanyang 80s na. Bukod dyan, noong mga panahong yon ay malalim na rin ang problema sa pagsasama nila ni Harvey, kaya naisip niya na baka makabuti ito sa kanya para siya ay makapagsimulang muli. Nang tuluyan na silang maghiwalay ay nagbalik nga si Sally sa kanyang family home matapos ang mahigit 40 taon. Nang sumakabilang buhay ang kanyang ina noong 1989, ay napunta na nga lahat kay Sally ang responsibilidad ng pamamalakad sa Snowden House. Noon na hindi na tinitirahan ang mismong mansyon, kaya si Sally ay tumira sa isa sa mga cabins. Kahit hindi niya kasama ang mga anak ay hindi naman siya nag-iisa roon dahil bukod sa kanyang mga tauhan ay kasama rin niya sa property ang pamangkin na si Joseph Lee Baker at ang kanyang pamilya. Isang sikat at matagumpay na gitarista si Joseph, subalit kinailangan nilang lumipat sa Horseshoe Lake nang masunog ang kanilang sariling bahay, na ayon sa mga otoridad ay sinadya matapos pagnakawan sina Joseph. Para makapagsimula muli ay humingi nga siya ng tulong sa tiyahin na pinatira sila sa isa sa mga bahay sa Snowden property. Naging high school teacher si Joseph at minsan ay tinutulungan niya si Sally sa pamamalakad sa Snowden House. Mapayapa nga ang kanilang naging buhay hanggang sumapit ang 10 araw ng Setyembre 1996. Nabalot ng pag-aalala ang mga kapitbahay ni Sally nang makita nila ang isa sa mga Snowden Lakeside cabins na nasusunog. Mabilis na naapula ng mga bumbero ang apoy at nang sila ay makapasok sa bahay, natagpuan nila ang 52-year-old na si Joseph Lee Baker at ang 75-year-old na si Sally Snowden Mackay na parehong wala ng buhay.
Dahil nga mabilis na patay ang sunog, hindi nito nasira ang katawan ng magtiyahin at agad na naghinala ang mga otoridad na may foul play na nangyari dahil sa mga dugong nakita roon. Nang sila ay autopsy, napag-alaman na hindi sila namatay sa sunog o maging sa paglanghap ng usok. Ang mga biktima ay pinagbabaril sa loob ng bahay na yon hanggang sila ay bawian ng buhay. Ang hinala ng mga investigador, pagnanakaw ang intensyon ng may gawa ng krimen. Pero baka hindi niya inakala na naroon ang mga biktima noong mga oras na yon. Dahil dito, pinaslang niya ang mga ito at nag-umpisa ng sunog para masira kung may ebidensya man siyang maiiwan. Napag-alaman din na nawawala ang pulang Toyota Camry ni Sally at malamang ay tinangay din ito ng salarin o mga salarin. Di nagtagal ay natuntun din nila ang sasakyan. Nasa gilid ito ng daan at base sa mga sira nito, malinaw na ito ay naaksidente. Subalit wala nang naabutan na sakay yon at wala rin namang na-report na nagpagamot sa ospital. Gayunpaman, di gaya ng kawalan ng forensic evidence sa mismong crime scene, nakakuha ng mga fingerprints at hibla ng buhok sa sasakyan na hindi mula sa mga biktima. Yun nga lang, noong 1996 ay wala pang criminal database sa US na pwedeng pagkumparahan ng mga samples na ito. Malakas pa naman ang kutob ng mga investigador na ang killer o mga killers ay mayroon ng criminal history. Ilang buwan din ang lumipas na walang usad ang investigasyon, subalit hindi naman huminto ang mga pulis sa paghahanap ng leads. Matindi rin kasi ang pressure sa kanila dahil habang wala pang nahuhuli ay matinding takot ang bumalot sa buong Horseshoe Lake. Nagkaroon ng malaking break ang investigasyon nang may ma-interview ang mga pulis na isang taong nakakita sa pulang sasakyan ni Sally bago ito maaksidente. Hindi makapagbigay ng detalyadong description ng testigo dahil napakabilis daw ng takbo ng sasakyan. Pero ayon sa kanya, 2 black na lalaking teenagers umano ang lulan ng nasabing kotse. Karamihan sa nakatira sa maliit na bayan ng Horseshoe Lake ay whites, kaya mahalaga ang impormasyong ito dahil nalimitahan ng husto ng mga investigador ang kanilang suspect pool. Sa patuloy nilang pagkalap ng impormasyon, isa sa mga anak ng biktimang si Joseph ang nagpahayag ng kanyang suspetsa sa isang binatilyong kakilala ng pamilya na nagngangalang Travis Lewis. Ang 15 anyos na si Travis ay anak ng isa sa mga trabahador ni Sally sa Snowden House na si Gladys at ang kanyang pamilya ay pinatira ni Sally sa isa sa kanyang mga cabins. Kilala rin sa lugar ang binatilyo dahil siya ay nasangkot sa ilang insidente ng pananakit at pagnanakaw. Sa katunayan, ilang buwan bago ng double murder, nahuli si Travis na ninakaw ang ilang video games ng mga anak ni Joseph. Ninakawan niya rin ng mga tseke si Sally at nahuli lang siya nang tangkain niyang i-cash ang mga ito sa bangko. Ngunit kahit paulit-ulit ang gawain na ito ni Travis, paulit-ulit din siyang pinapatawad at hindi napaparusahan. Kahit nang nakawan niya na ang mismong amo ng kanyang ina at ang taong may-ari ng kanilang tinitirhan. Nang interviewin ng mga pulis si Travis ay dinanay niya na sangkot siya sa krimen. Aniya, nasa bahay lang daw siya nang mangyari yon. Na pinatotohanan naman ng kanyang ina na hindi na nakakagulat. Sumailalim din sa polygraph test ang bata at nakapasa naman ito. Noong mga panahong yon ay tinuturing pang reliable ang test na ito, pero ngayon ay hindi na yan tinatanggap sa korte. Walang ibang choice ang kapulisan kundi palayain si Travis, kahit sigurado sila na siya ang salarin. Makalipas ang ilang linggo, lumabas na ang resulta ng mga forensic tests at nakumpirma nga na lahat ng forensic evidence na nakolekta ay nag-match kay Travis Lewis. Inimbitahan muli ang binatilyo sa presinto at doon ay isinailalim muli siya sa polygraph test. Pero sa pagkakataong ito ay bumagsak siya. Noon na inaresto si Travis para sa mga kasong pagnanakaw at pagpatay. Pero hindi tulad ng nauna niyang salaysay, sa puntong yon ay umami ng binatilyo na sangkot siya sa pagnanakaw pero iginiit niya na hindi siya ang pumatay sa mga biktima. Itinuro niya ang kanyang di umano'y kasabwat, ang kanyang kaibigan na si Andre na isa ring menor de edad.
Tugma naman ito sa naunang salaysay ng testigo na 2 black na binatilyo ang nakita niyang nasa loob ng nakaw na kotse ni Sally. Nang interviewin si Andre ay pinabulaanan niya ang lahat ng sinabi ni Travis. Dahil walang kahit anong matibay na ebidensya ang nagsasangkot kay Andre sa krimen, tanging si Travis lang ang humarap sa trial para sa break-in, robbery, arson at double murder. Sa kabila ng pagiging 16 years old lamang, 15 years old nang nangyari ang krimen, nagdesisyon ng korte na litisin si Travis bilang isang adult. Ibig sabihin, sa state ng Arkansas, kapag napatunayang nagkasala ay maaari siyang mahatulan ng kamatayan. Labis itong ikinabahala ng ilang tao, ngunit ang pinakamariing tumutol dito ay ang isa sa mga anak ng biktimang si Sally na si Martha McKay. Para kay Martha, kahit labis na sakit ang idinulot ng krimen sa kanilang pamilya, ay hindi tama na patawan ng death penalty ang isang bata. Mas naniniwala siya sa kahalagahan ng rehabilitasyon. Isa pa, hindi siya 100% kumbinsido na si Travis nga ang pumatay sa ina at pinsan. Ikinabigla ng marami, lalo na ng kanyang pamilya, ang opinyon na ito ni Martha. Subalit isa naman itong oportunidad para kay Travis at nagdesisyon ang kanyang panig na mag-plead na lamang siya ng guilty sa 2 counts of first-degree murder kapalit ng 28.5 years na pagkakakulong. Nang nakapiit na ay nilinaw ni Travis na kahit nag-plead siya ng guilty ay hindi talaga siya ang pumatay kay Sally at Joseph, kundi si Andre. Marami ang naniniwala, maging si Martha at mga pulis, na may kasabwat nga si Travis sa ginawa. Sa kasamaang palad, dahil na rin sa mga nakatakda pang maganap, mukhang hindi na malalaman ang tunay na nangyari noong araw ng September 10, 2016. Sa paglipas ng mga taon, napunta ang pamamahala ng Snowden House sa isa sa mga kapatid ni Sally. Subalit nang pumanaw ito, ang sumalo ng responsibilidad ay walang iba kundi si Martha McKay. Gaya ng kanyang ina, tumira siya sa isa sa mga lakeside cabin sa property at pinarenovate at minodernize ang Snowden House. Agad na niyakap ng Horseshoe Lake community si Martha dahil na rin sa mahusay itong makisama at napakamasayahin. Ngunit sa likod ng tila perpektong buhay ng babae, naroon pa rin ang kanyang walang hanggang pagluluksa sa ina. Ayon sa kanya, bilang isang practicing Buddhist, ang pinaka-nakatulong sa kanyang healing ay ang pagpapakita ng kabutihan at pagpapatawad sa taong nagdulot sa kanya ng labis na sakit, si Travis Lewis. Pero hindi huminto si Martha sa pagpapatawad lang. Patuloy silang nagsulatan ni Travis habang ito'y nakapiit at nang lumaon ay dinadalaw pa ni Martha ang lalaki. Binalaan siya ng kanyang mga kaanak at maging ng mga pulis tungkol sa pagiging malapit niya kay Travis, ngunit hindi nagpapigil si Martha. Sa katunayan, nang pwede nang maparol si Travis, isa si Martha sa mga dumalo sa hearings para kumbinsihin ng korte na palayain na ang lalaki. Siyempre, hindi sang-ayon dito ang iba niyang kapamilya, pero sa huli ay naging malaking bagay ang pagsuporta ni Martha. At noon ngang 2018, matapos ang mahigit 20 taon sa bilangguan, ay laya na muli si Travis Lewis. Pero hindi pa rin dyan natapos ang pagsuporta ni Martha sa kanya dahil pagkalaya, inalok niya ito ng trabaho bilang hardinero sa Snowden House. Sa mga taong nasa kulungan si Travis ay nanatiling nakatira at nagtatrabaho sa Snowden House ang ina nitong si Gladys. Kaya ayon kay Martha ay welcome ang lalaki na tumira muli doon. Labis ang pagkabahala ng pamilya ni Martha sa mga pangyayaring ito at wala silang katiwa-tiwala kay Travis. Sa kasamang palad, hindi sila nagkamali. Noong unang taon ay positibo ang ipinakita ni Travis at umasa ang lahat, lalo na si Martha, na siya ay tuluyan na nga nagbago. Subalit di nagtagal ay bumalik din sa kanyang dating gawi ang lalaki. Nalulong siya sa ipinagbabawal na gamot at naging tamad sa kanyang trabaho. Ang mas malala pa, gaya noong siya ay teenager pa, nagsimula muling magnakaw ang lalaki. Maging ang kanyang inang si Gladys ay alam ang mga kalokohan ng anak, kaya sinabi niya kay Martha na mag-ingat ito dahil nga bumabalik na naman sa dati si Travis.
Umpisa ng taong 2020 nang binenta ni Martha ang isa sa mga magagarbong chandeliers ng Snowden House. At para dito, binayaran siya ng $10,000 in cash. Itinago niya ang perang yon sa bahay at alam ito ng kanyang mga tauhan, kabilang na si Travis. Kaya nga nang biglang naglaho ang pera, ang lalaki ang naging numero 1 suspect. Dahil na rin sa history nito ng pagnanakaw sa pamilya ni Martha. Hindi na naidetalye pero nakumpirma nga na si Travis ang salarin at nanlumo si Martha nang malaman ito. Kinumpronta niya si Travis at sinisante sa trabaho. Sinabi niya rin dito na kailangan niya nang maghanap ng kanyang malilipatang bahay. Noong una ay nagalit pa si Travis at nakipagtalo pero kinalaunan ay umalis din ito sa lugar. Ang akala ni Martha ay tanggap ni Travis ang resulta ng kanyang ginawa. Ayon pala, sa pagbalik ng lalaki sa mansyon, malalagasan muli ng isa ang angkan ng mga Snowden. Umaga ng March 25, 2020 nang tumungo ang mga pulis sa Snowden House matapos silang alertuhin ng panic alarm na nagmula rito. Naabutan nilang nakabuyang-yang ang backdoor ng bahay. At kasabay ng kanilang pagpasok ay sinisigaw nila kung sino ang may kailangan ng tulong. Wala silang nakuhang sagot pero sigurado sila na may tao sa second floor ng bahay dahil naririnig pa nila ang mga yabag ng paa nito. Sa kanilang pag-akyat sa hagdan, isang lalaki ang biglang tumakbo at tumalon mula sa second floor window. Pinanood nila ang lalaki na nagtangkang tumakas gamit ang isang sasakyan. Nang hindi ito umubra, tumakbo ito patungo sa kalapit na Horseshoe Lake at saka tumalon. Marahil naisip niya na kaya niyang languyin ang lawa para matakasan ang mga alagad ng batas. Hinintay ng mga pulis kung saan papunta ang lalaki, subalit hindi na ito lumutang pa. Sinubukan ng ilan sa kanila na sagipin ito sa tubig pero hindi nila ito makita. Samantala, sa loob ng mansyon, nadiskubre ng mga otoridad sa itaas ng hagdan ang isang tumpok ng kumot at bedsheets. Malinaw na hindi iyon dapat naroon at nang suriin nila, ang mga ito ay basa at amoy gaas. Isa-isa nilang inangat ang mga tela at sa pinakailalim, naroon ang duguang katawan ng 63-year-old na si Martha Mackay. Tila sobra ang galit ng gumawa noon kay Martha dahil sa dami ng injuries na tinamo nito. Ayon sa kanyang autopsy, siya ay pinagsasaksak at binugbog hanggang siya ay mamatay. Malinaw na ngayon sa mga pulis kung ano ang tinatakasan ng lalaking tumalon sa tubig at di nagtagal, nakarating sa kanila na malaki ang posibilidad na iyon ay si Travis Lewis. Sa loob ng ilang oras ay sinubukang hanapin ng mga divers ang katawan ng lalaking tumalon pero nabigo sila. Kinailangan pa nilang gumamit ng sonar equipment at ito nga ang nagturo sa kanila sa kinaroroonan ng lalaki sa kaila-ilaliman ng lawa na nakumpirma nga na ang 39-year-old na si Travis Lewis. Pinaniniwalaang agad na nalunod ang lalaki pagkatalon nito sa tubig dahil ayon sa kanyang autopsy, high na high ito noong mga oras na yon. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi na siya nakaahon at nakalangoy pa. Sa paggalugad ng mga investigador sa crime scene, malapit sa katawan ni Martha ay nakita nila ang isang kutsilyo na balot ng dugo at isang bag na puno ng mga mamahaling gamit. Gaya ng nangyari noong 1996, ang motibo sa krimeng ito ay pagnanakaw. Ang kasakiman ng isang individual na trumaydor sa taong lubos na sumuporta sa kanya. Base sa ebidensya, binalak din ni Travis na sunugin ang katawan ni Martha at maaaring maging ang buong Snowden House na tila ba nais niyang ulitin ang kanyang ginawa mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Para sa pamilya ni Martha, ito ay isang masaklap na déjà vu na mas malala pa dahil hindi nila makakamit ang hustisya at closure. Ang tanging pampalubag loob na lang nila ay ang kasiguraduhan na wala nang mabibiktima pa ang taong ilang dekadang naging sumpa sa kanilang pamilya. Anong masasabi niyo sa kasong ito? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel para sa weekly content na gaya nito.
Salamat sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!